morning mga kalagwatsero. So ngayon babalik na tayo ng Santo Tomas. Then yun na nga, gagala tayo doon sa may Camilla Subdivision, Lumina 1, 2, and 3. So pakita ko lang sa inyo mga kalagwatsero ano yung mga subdivision na yan. So gagala tayo. So dito tayo, dadaan pa rin sa may Sampalucan, sa may Water District. Yan. So ang labas naman natin din is Barangay San Roque at saka Barangay San Miguel. So yan yung ano natin, ruta natin ngayon. Although palagi naman tayo nadaan din sa may Sampalucan kasi mas mabilis at hindi masyadong matraffic din mga kalagwatsero. At shortcut road na rin to papuntang San Miguel, San Vicente, hanggang Laguna na rin, no? Doon sa may Maharlika Highway. So ito na rin yung San Juan River, yan, boundary ng Santa Tanawan at Santo Tomas. So ito, Santo Tomas na naman ito. Ito na yung Barangay San Roque. Yan. Pwede na may mga nagtitinda ng mga prutas, yan. Ang daming nagtitinda din yun. Dati hindi naman dati, meron ding tinda ng mga ukay-ukay dyan. Ukay-ukay ng mga damit, sapatos. Ngayon mga prutas. Ayan. So ito na yung Barangay San Roque, pinaka-proper ng Barangay San Roque, sakop ng Santo Tomas. So din madaanan natin yung wala yung Phoenix Fuel, yan. Then sa unahan din yung Dali, yan, yung Dali. So malaki yung Dali din mga kalsero, yan, Dali. Then ang opposite side yan, yung mga mamahaling apartment yan. So commercial building talaga itong sa right side natin. Then next is yung Gaso, mga gasoline station din Then yung Dima Yoga building, yung may 7-Eleven, yan, ito na yan. So din tayo mag right turn na kalagwatsero, yan, Camilla. Yan pala, may kaibigan tayong magpa-vlog pala, yan. Isilip daw sila kung ano ba daw yung Camilla at saka yung Lumina, pero Lumina yung anuhin natin kasi yan yung request ng ating mga subscribers na ano ba daw yung kaganda yung Lumina. So ito na yung kalsada papasok doon sa may Camilla at Lumina mga kalagwatsero. Maganda naman yung kalsada, maluwag, hindi ma-traffic din Tapos malaki din yung Camilla Homes din mga kalagwatsero. So silip lang tayo sa Camilla kasi bawal tayong mag-video doon sa loob. Yan yung unang gate ng Camilla, yan. So pag pumasok tayo dyan, kung tayo ay magbablog, magpaalam pa tayo sa HUA kasi parang hindi talaga tayo payagan dyan mga kalagwatsero kasi napaka-strict talaga ang Camilla Homes. Pero maganda siya kasi safety din yung mga nandyan sa loob, hindi basta-basta makapasok mo. At bawal talaga yung mag-filming dyan for privacy. So dalawang yung gate din yan, tawid nitong tulay na to, yan. Sa unahan may gate naman dyan, gate to ng Camilla, yan. So dyan sa loob mga kalagwatsero, kung gusto nyo kumuha ng unit dyan, marami pang bakante. Kaso lang may kamahalan lang. Pinakamura dyan is nasa 15,000 per month. Up and down na rin yan. So 15K talaga pinakamura dyan mga kalagwatsero. Then opposite side, itong Lumina Phase 1, Lumina Annex Phase 1. So dito tayo papasok kasi ito yung request ng ating mga subscribers na nasa ibang bansa. Dito mura din mga kalagwatsero. Nasa 8K to
13K ang monthly din eh. Itong mga townhouse na to. Ayan. So ang Lumina naman is Camellia Homes pa rin ang may-ari. So kung gusto niyo medyo mura ng konti, dito kayo sa Lumina. Lumina kayo. Affordable na siya. Ang Camellia mahal talaga mga kalakwatsero. So bilyar pa rin ang may-ari din eh. So ikot lang tayo, hindi naman to gaano kalaki itong subdivision na to. Pero nakakatakot ng mga kalakwatsero, may mga aso. Minsan hinahabol ako ng aso din eh dati. Wala na kayo nakatali na, sana nakatali na yung mga aso din eh. No? So ang kaibahan lang din yung mga kalakwatsero, masikip. Masikip yung kalsada. Yan o. Alanganin yung parking. Din yung bahay naman din. Medyo maliit talaga rin. Hindi masyadong malaki yung bahay. 2 rooms lang yan ang nasa taas. 2 rooms lang yan. So yan yun ang kalsada. Maliit. Tapos one side lang yung parking. Yan. So kailangan yung parking ay nasa left side kayo lahat, right side kayo lahat. Yan. Yan. Ang mahirap din kung meron kang kapitbahay na hindi papayag na magparking ka sa kanilang harap. So kung hindi sila papayag, doon ka sa sa labas ka magpa-park mga kalakwatsero. So ayan kita nyo mga kalakwatsero, one side lang yung magpa-park. Yan. So hindi pwede mag-double park. So ngayon pabalik na tayo, palabas na tayo. Maliit lang to mga kalakwatsero. So meron pa rin mga bakante din eh. Kailangan lang nyo inquire doon sa kanilang office. Kung gusto nyo kumuha din eh, meron pa rin mga vacant. Minsan din meron ding tinatawag nilang pasalo. Yan. So ito yun mga kalakwatsero, pakita ko lang sa inyo. Dito nyo ipapark yung mga sasakyan nyo pag mahirapan kayo doon sa loob, lalo na kung hindi papayag yung kapitbahay mo na magpapark doon sa harap. Dito nyo sa labas. So safety naman to. Kasi sako pa rin ito ng Camellia at Lumina. Din hindi naman pwede magpa-park yung outsider din eh. Yan, ang daming sasakyan. Mas gusto ko pa nga din kasi mas safety yung sasakyan. So ganito kaganda yung kalsada. So papunta na naman tayo doon sa phase 2. Hindi na tayo dumaan doon sa kabilang sa loob mga kalakwatsero kasi hindi ko kabisado yung kalsada doon, yung mga daanan. So sa kabila tayo dadaan, sa gate talaga tayo dadaan para makita nyo. At makita rin niyo yung highway nila din yun. So, maganda. Ganda yung Although hindi naman to binabaha din mga kalakwatsero. Hindi po binabaha. Kasi malapit lang to sa ilog. Yung mga tubig din sa subdivision, bagsak talaga doon sa ilog. Kasi itong Lumina at saka Camellia, ang laki ng mga kanal nila, yung mga drainage pala nila, malaki. Sobrang laki talaga yung mga culvert nila. Kung meron mang tubig, pero hindi talaga yung mag-stand by yung tubig, flowing pa rin. Sa madaling salita, hindi binabaha itong Lumina at Camellia. So, yan yun ang phase 2. Pero dito sa kabila mga kalakwatsero, phase 2 yun. So, Lumina phase 2. Meron ding townhouse, meron ding row house. So, sa row house tayo. Kasi yung townhouse, medyo malayo-layo ng konti. Yan. Para makita, may pakita ko sa inyo yung row house naman. Yan, row house. So, medyo maputi kasi ang lakas ng ulan, kahapon. Buti na lang ngayon, medyo hindi na umulan. Pero nung kahapon, Friday, sobrang lakas ng ulan talaga. So, ito na yung row house.
So bungad pa lang, puro na to din yung mga komersyal. Parang talipapa ng Lumina Phase 2. So lahat na gusto nyong bilhin, nandito na. Hindi na kayo nalabas o punta pa ng Tanawan o Santo Tomas. Yan, kompleto na. Itong area na pala, kompleto na to. Marami na mga kainan din. So sa right side, yan yung basketball court nila. Yan. So basketball court ng Lumina Phase 2. So yan, commercial pa rin. So lahat din pati shop. Mayroong shop ng motor, shop ng sasakyan. So kumpleto talaga. So, pag umaga at saka hapon din mga kalakwasero, pag regular day, Monday to Friday, ang daming tao din no? Labas-pasok yung mga trabahante kasi lahat din ay nagtatrabaho talaga. So, yan. Ganun pa rin, maliit yung kalsada nila din So, din sa may Phase 2, yan, mamaya makita nyo. Medyo crowded na siya mga kalakwasero, no? Kasi pansin niyo naman lahat dito kumpleto, may e-bike, may tricycle, may motor, may four wheels yan. Tingnan niyo ang gugulo. Hindi kagaya doon sa isa, sa Phase 1, halos doon mga four wheels. Yan, ikot tayo. Papasok tayo sa mga nila, mga subdivided yan. Pahalang yan ang mga bahay. Kasi puro house din Doon tayo sa unahan ng konti para makita natin yung pinaka-loob-looban ng Phase 2. Yan, dito tayo mga kalakwatero. So ayan, ito yung mga bahay. Ganito yung kalaki. Nasa 26 square meter lang yan. So, yan pansin nyo. Pahirapan, magpa-park ka din Lahat na rin ng sasakyan, ang daming e-bike, daming tricycle, may four wheel. So, siksikan. Pero, hindi arrange din Di kagaya doon sa Lumina Phase 1, parang nagkasundo sila na lahat na right side ay parking. Din kahit anong posisyon may nagpa-park. Yan ang mahirap. So ito yung kalobloban ng Phase 2. Marami tayong mga kasama sa trabaho nang din nakatira sa Phase 2 Lumina. So yan. So nabalik na tayo palabas. So, yun, nawala na tayo mga kalakwatero, Pag hindi mo kabisado yung kalsada din medyo maligaw ka talaga. Saan na yung palabas? Yan ang sikip talaga. Yan. Okay din one side ang parking. Yung kabila walang nagpa-park. Meron din pala. Di kagaya nung isa na dinanan natin kahit saan sila nagpa-park. Mas okay to din one side lang ang ginamit nila. Pero ganun pa rin mga kalakwatero, pwede ka rin sa labas magpa-park. Ito lang yung kagandahan sa Lumina at saka sa Camellia. May pinoprovide sila na lote o lot na doon ka magpa-park kung ikaw ay ayaw din kasi may mga area talaga silang ni-reserve for parking. Kaso lang, yan na nga, maglakad ka rin kung malayo sa bahay mo, medyo lalakarin mo lang talaga. Yan dito sa labas pwede ka mag-park sa mga vacant lot dyan. Safe naman din mag-park kasi private property pa rin ito. Bilyar na halos ang may-ari ng mga lupa din mga kalakwatero. So ngayon, left turn tayo, papunta tayong Phase 3 Lumina. Yan, Lumina. Ang diretso din mga kalakwatero, ang daming basura din
Hindi pa nakuha yung basura din sa Lumina. Yung pala nangangamoy. Siguro hindi pa to sa Wednesday pa kasi ang ng basura din mga lakwatsero yan. Yan yung basura ng subdivision. Yan nila tinatambak yan. Pero may nakuha naman din. Every Wednesday yan. Pag din sa Lumina, ang schedule ng barangay. So yan nga, pag diretso natin ito mga lakwatsero, pwesto na annex na naman yan. Mga townhouse na naman yun. Pag diretso yan. Magaganda din yung mga townhouse dyan mga lakwatsero. Maganda rin. Kaso lang, hindi naman na tayo pupunta doon. Dito tayo diretso sa phase 3. Yan. Ang phase 3 kasi medyo distansya siya. Medyo malayo ng konti sa phase 2. Pero yun na nga, bilyar pa rin ng mga may-ari ng lupa din eh. Ito San Vicente na pala ito. Itong lugar na to, Barangay San Vicente. So, dito napansin nyo, merong boundary din yan. Yan. So, private property na to. Hindi na to kay bilyar. Ang alam ko ay mga Biligas family ang may-ari itong lupa na to. Yun ang hindi, parang naputol to mga lakwatsero na hindi na pagmamayari ni bilyar na hindi na nasimento. Ayaw pumayag yung mayari ng lupa na isimento ito kasi hindi ito nabili pa ni bilyar. Yan, ito. So, crack road talaga siya. Kasi ayaw ibinta ng mga Biligas itong area na to. Sa kanila pa rin ito. So, ito na lang na portion na lupa na hindi nabili ni bilyar. Kaso lang, kung ikaw ay nasa phase 3, medyo mahirap talaga yung kalsada. Pero saglit lang to mga lakwatsero, nasa almost 100 meters lang to. Then ito na rin yun, parang crossing papuntang Tag-Araw, ang right side yan, Tag-Araw Resort dyan mga lakwatsero. Then ang left side, yan na yung papuntang San Vicente, Barangay San Vicente na proper. So, ito na yung papuntang phase 3. Phase 3 ng Lumina. Yan, simento na siya mga lakwatsero kasi kay bilyar na naman itong lupa na to din eh. So, lahat din kay bilyar na to. Yan, ang luwag pa, ang lawak. So, abangan nyo to pag ito ay mag-open house na naman. Malay natin, mga townhouse na naman yung itayo din eh. Kasi single detached kasi ang phase 3. Wala pa siyang townhouse. Pero wala pa tayong balita kung kailan mag-start yung nila dito, townhouse. Pero may possibility yan mga lakwatsero na may itayong mga bahay dyan kasi napakalawak. Halos bilyar na talaga ito. So ito na yung phase 3. Ito maganda ang phase 3 mga lakwatsero. Maluwag. Tingnan naman nyo, maluwag yung mga kalsada. Then row house, kung may nakita kayo nag-up and down, yan ay fully paid yan. Mag fully paid mo na yung bahay, pwede ka na magpa-up. Allowed na siya. So yun lang yung nakita nating nagpa-up na siya. Pero the rest din row house pa rin yan. So maganda din hindi crowded. Hindi pa siya kunti pa lang din yung mga nakatira din So, Tag-Araw na yung gilid niyan mga lakwatsero. Tag-Araw Resort. Kung kayo ay familiar sa Tag-Araw Resort, yung may spring dyan o bukal. Ang sarap dyan maligo. Malinis kasi spring talaga siya. So, katabi niya yung phase 3. Ito marami din tayo makakilala din mga kasama natin sa trabaho na nandun sa phase 3. Lumina. So, malaki din tong area na to. So, maraming beacon pa rin din wala pang nakatira. Kung gusto niyo mag-inquire lang kayo sa HUA ng phase 3. Kung gusto niyo mag-rent or may mga beacon, mag-inquire kayo sa HUA ng Lumina. So, pangit lang kayo ng kalsada, medyo maputik sa sobrang lakas ng ulan. Pero hindi to binabaha din mga lakwatsero. Walang baha ang Lumina. Yan tingnan yung culvert nasa gilid natin. Napakalaki ng mga drainage na din
Ang laki ng mga culvert nila, oh. Yan yung ini-install nila din eh, mga kalakwatsero. Ganon kalaki yung drainage system ng Lumina. Kasya yung tao ng drainage nila din eh. Hindi kagaya sa ibang subdivision na napakaliit lang ng drainage. Ang baril lang, no? Dito sa Lumina, napakalaki ng mga drainage. So, hindi talaga binabaha ang Lumina at ang Camellia. So, gusto niyo ng mga low cost na houses, ito ay nasa 3,000 lang ang monthly niyan. 2 plus lang siguro. Or i-assume natin mga almost 3K na. Pero ang alam ko dyan, mga nasa 2,500 lang ang monthly eh. So, depende na lang yan sa mga katsero kung nasa corner lot kayo. Pero ang alam ko ay nasa 2,500 lang to ang monthly. So, ayan. Maganda rin din ang tubig. Walang problema sa tubig itong Lumina. Malaki yung mga tangke nila. Okay, so pabalik na tayo mga kalakwatsero. At least naipakita ko na sa inyo yung Lumina phase 1 hanggang phase 3. Saka yung yan na nga itong mga kalsada. At least ma-update ko kayo. So kung may plano kayong kukuha ng mga unit din sa Lumina, yan, nandun naman yung office nila doon sa baba sa may phase. Pwede po mag-inquire. Okay, so dito na lang mga kapatid.